Kumusta? Mabuti! For today's video. At ay nga't nasabit ang aking agala o trolley bag sa walker ni Nilush at umuna na nga ako para pagbuksan ng ating Disney Princess ng pintuan. At for today's kaganapan ay sa ration store ang aming Gora at bibili ako ng pwede kong maiulam. At ayun nga si Nilush at binitbit na ang kanyang walker at kapag may mga nadadaanan nga na tulad yan ay binubuhat niya ang kanyang walker. At dahil maaga nga kami lumalabas ay madalas ay naaabutan namin yung mga street sweeper kaya may mga gana na nakabunto na dahon na nawalis na nila. At ay nga tanda may mga aso na ipinapasyal si Manong at ito nga sa Israel sa sobrang hilig ng mga tao sa aso ay yung iba ay kumukuha pa ng upahan para ipasyal ang kanilang mga aso. Mababait ang mga aso dito sa Israel kaya kahit makasalubong mo ng malapitan ay hindi nakakatakot dahil hindi sila nangangagat. Hindi katulad sa atin sa Pinas na malayo ka pa nga lamang ay tinatahulan ka na. At nga nandito na kami sa may ration store at natingin nga lamang ako dyan ng sardinas ay eto naman si Nilush ay napaka-OA at siya daw ay maduduwal o masusuka sa sardinas o tuna. Kapag bumabalik nga sakit ni Nili, ayaw niyang kumain ng tuna at kahit nga karne ay ayaw niya ding makakita. Kaya kapag bumibili ako dyan sa tindahan ng mga karne ay hindi ko na siya dyan isinasama at iniiwan ko na lamang doon sa may isang sulok na hindi naman kalayuan din sa akin. At sinasabi ko na dyan muna siya at hintayin niya ako at bibili muna ako ng karne. Pero dahil mainipin si Nilo siya minsan ay nag-iiyak yan at tinatawag na agad ako kahit hindi pa ako tapos. Takot na takot nga lagi na iwanan ko siya kahit kita niya naman ako at alam niya kung nasaan ako. Karne, bigas at cheese nga lamang ang aking binili at si Nili naman ay naipamili ko na din ang kanyang mga pagkain. Bumili nga din kami ng tissue at 2 bundle nga ang aking kinuha at matagal-tagal na din namin yung magagamit na umaabot din ng halos 2 linggo. Ako na nga ang kumuha dahil kapag si Manong pa ang hinintay ko na kumuha ay magtatagal kami. At nung nabubuhay pa nga si Lola kapag bumibili ako ng tissue ay 6 na bundle agad at nagtatagal lamang sa amin yon ng 1 linggo. Bumili nga din ako ng pasas at inilalagay ko yan kapag gumagawa ako ng macaroni salad. At bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dyan sa tindahan ng mga gulay at prutas at bumili naman ako ng spinach at ilalagay ko sa gulay na mais. Malunggay nga sana ang masarap na ilagay sa gulay na mais kaso yung puno ng malunggay na nakatanim dun sa may garahe namin ay pinutol na. At fast forward pagdating nga namin ng bahay ay merienda time na si Nilush at nakasuot pa nga yan ng kanyang pustiso. Minsan nga nasisinggahan niya na magsuot ng pustiso pero ayaw kong ipasuot sa kanya dahil sa sobrang luwag na ay halos papatak na kapag nagsasalita siya. At ay nga napaliguan ko na din si Nilush at manonood naman daw siya ng TV at ang paborito niya nga pinapanood ay mga palabas na pambata. Nung nawala nga si Lola ay matagal-tagal din siya na hindi nanonood ng TV pero nung bumalik siya sa panonood ng TV ay halos maghapon magdamag ay buhay ang TV. At ay nga kumukupas na naman ang kanyang kamay at sinyali siya na may kinagagalitan siya at pinagsasabihan ko nga siya dyan na magpait siya at huwag siyang pasaway at panay din naman ang tango. Kain tayo! Makakil siya lang? Bunga pa rin. Gawin mo sa tofu. Tofu. Kain tayong tofu. At ay nga tapit-tamin na naman ang person for today's video at pinagluto ko nga si Nilush ng broccoli na may halong tofu. Paborito na nga ni Nilush ang broccoli at tuwing kakain nga siya ng tanghalian ay gusto niya ilagi siyang mayroong broccoli. At ang mga inayawan naman niya ng mga gulay ay carrots, kamote at pipino. At minsan nga kapag may ginagawa ako o nilulutong pagkain na may carrots ay ang ginagawa niya ay hinihirang niya at hindi niya kinakain. Na mga oras na yun nga ay napaidlip si Nilush nang biglang bumango, nag-iiyak at nagsisisigaw at meron daw tumutusok o sumasaksak sa kanya. Minsan nga ay nagugulat din ako kapag sumisigaw siya tulad niya na akala ko'y natutulog nang bigla na nga lamang bumangon at nagsisigaw. Minsan nga kapag natutulog siya ay bigla-bigla na nga lamang nagigising at nag-hallucinate at kung ano-ano ang mga pinagsasasabi. At kapag hindi nga sanay sa pag-aalaga sa tulad ni Nilush ay talaga namang matatakot ka. Pero buti na nga lamang at hindi nananakit si Nili. Pero ang matinding kalaban ko sa kanya kapag bumabalik ang kanyang sakit ay yung matindi niyang pag-iyak at pagsigaw. At kapag talagang matindi ang sumpong niya ay yung hindi din siya nagpapatulog. Pero buti na nga lamang din ngayon dahil pagdating ng gabi ay tahimik na siya at kung magkasumpong man ay bihira lamang sa gabi. Pinagsasabihan ko nga dyan dahil nagsisigaw na naman at sabi ko nga ay hindi ba siya nahihiya sa mga kapitbahay? At minsan nga ay ang sagot niya ay hindi daw siya nahihiya. Alam din naman ng aming mga kapitbahay ang sitwasyon ni Nili, yun nga lamang ay minsan ay nakakahiya din lalo na at tahimik dito sa aming building at kami nga lamang yung maingay. At ang isa pa ay nagre-reklamo na din yung nakatira sa baba namin dahil kapag malaki ang sumpong ni Nili ay pati ang kanyang walker ay dinudukdok niya sa sahig. Tinawagan nga yung kapatid ni Nili at nagsusumbong at maingay daw. Ma? Sabi ko nga sa kanya ay dapat ay magaling na siya dahil summer na pero sa halip na sa pagaling ay bakit parang sa palala pa? At nagiyak nga habang ipinapaliwanag niya sa akin ang kanyang dahilan at masakit daw sa kanyang dibdib na mamatay si Lola.
Lagi ko ang sinasabi sa kanya na nasa maayos na ngayon si Lola at wala nang sakit na nararamdaman at hindi din masaya si Lola kapag nakikita siya na umiiyak. Birang-bihira nga lamang si Nili magsabi ng kanyang nararamdaman tungkol kay Lola at iniiwasan ko nga din na magbanggit ng kahit ano tungkol kay Lola para hindi niya maalala. Nakakaawa nga si Nili dahil ganda na nga ang kanyang kondisyon ay nawalan pa siya ng ina. Kahit ano nga paliwanag ang gawin ko kay Nili ay hindi pa rin mawawala yung sakit na nararamdaman niya lalo na at mahal na mahal niya din si Lola. At pagkatapos ng iyakan at sumpungan ay merienda time naman at nagluto nga ako ng pancake at nilagyan ko ng cheese sa ibabaw at binigyan ko din ng yogurt drink. Paano time? Time, si pancake, losambusa. Okay. At habang kumakain si Nilo, pinalitan ko na din ang bedsheet ng kanyang kama at yung rubber pad ni Lola ay nilagay ko dun sa ibabaw ng kama bago ang bedsheet. Binili ko pa nga yun sa Pinas at tigisa sila ni Lola pero yung kay Lola ay hindi masyadong nagamit dahil ayaw niyang ipalagay. Pero yung kay Nilo ay gamit na gamit at laking tipid nga din kaysa sa bumili ng disposable na bed pad. At dahil nakamerienda na si Nilo, siya ay kalmado na ulit at ayang at kumukuya-kuy pa ang kanyang paa. Ay siya hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.